confidence nila sa kanilang assistant team, sa kanilang assistant coach. Yes, actually, anytime Alan is open pagdating sa 3-point shot, bigyan mo ng bola. Yun, si Noli Locsin. Si Locsin dahan-dahan ang nagigising dito, has 10 points in their last game. Nakascore po ito ng 21 puntos. Ang kulang dito para sa Barangay Ginebra, yung scoring ni Marlo Aquino. So far, nasa 4th quarter na po tayo. 4 na puntos pa lang pala itong si Marlo. And that's 14 points away from his usual average of 18. Long rebound kinuha nitong si Sigel. At wise decision, dito tayo. Yes, at pati sa rebounding, umaangat na rin itong Mobileye na talagang strength nila. So, ang dami nilang second attempts ngayon out of their offensive rebounding. Papasok ulit si Asi Taulaba. Yung kanina sinasabi mo, balikan natin coach, na yung si Eric Altamirano digging deep into his lineup. Ginamit niya napakaraming mga players. So, meron sa mga sariwang players. At dahil nakakapamuhunan siya ng maraming puntos kanina, ito, may opportunity siyang sampuling pa uli yung tao niya. 4th quarter nito. Yes, ang maganda rito sa mga gwardiya ng Mobileye, they all work so hard from the backcourt. Talagang hard worker ang mga gwardiya niya. Ayan. Ano naman si Sigel trying to stuff that one in. Pero hindi na ako ni Sigel yung grip doon sa bola bago niya subukan yung kanyang putback. Pero mahirap yung ginagawa ni Andy Sigel na yan. But sometimes kailangan kunin mo na lang ang bola at ibalik mo. Benicheng sinawsaw yung kanyang balikan. And a foul against Carriazo. Carriazo, one of the better defenders of the league, is having some problems against Benicheng. Pasok nila ngayon sa loob si Elmer Lago. And he is the best option to shoot or to score. Kanyang 19 points. Benicheng again. Binigay kay Locsin sa labas. Now it's Will Baldabin. 10 seconds to shoot. Benicheng will escape. Benicheng scores. And Carriazo problema. At sinasabi natin kanina, itong Benicheng is basically a defensive player. Pero hindi pala ganun ito si Benicheng. Ina-isolate pa siya ngayon. Ayun, nag-commit lang nga ng foul against Jeffrey Carriazo. Sumobra intensity. Binangga niya agad si Jeffrey Carriazo. Di pa nakakapwesto eh. Oo. Nasa harapan ng tatlong referee, huling-huli. Ito, Inigo Taulaba against Escobar. Ito mabigat dito, no? Yung mga fouls na ganito, ilalagay ang kupunan ng Ginebra to early foul trouble. They already have 3. So wala pang 3 minuto na tatapyas dito sa ating 4th quarter. Kakaproblema ng Ginebra ngayon sa matchup kay Asi Taulaba. After Wilmer Ong, walang makamatchup sa kanya physically, no? Against the strength and the size of Asi Taulaba. Ganda ng pasa na yan! Eksakto! Bigyan natin ng guys. Ay, sinasabi natin kanina kay Al Solis knows what to do, when to do it. Kanina yung slice niya sa basket, ngayon naman yung magandang assist. Yun ang value ng veteran na si Al Solis. Yes. Benicheng, spinning. Ang kanyang tira wala. At masyadong nasarapan sa tira niya kanina. Oh, and can you imagine, ang naging option ng Barangay Ginebra, yun na lang si Benicheng. Magiging rough ang laro. Oh, may mga simpleng siguhan dito. Na-steal by Lago. Lago will try to complete. Lago! Bonding na. Ito talagang bright spot para sa Barangay Ginebra. He is the lone bright spot on 19 points in the ball game. 4 3-point shots para kay Elmer Lago. Ngayon, maglaro sa text ito eh. Pati panabla na si Coach Rino Salazar. 9 minutes remaining in the ball game. Pasok na si Marlo Aquino. Unproductive night para kay Marlo Aquino. So, Marlo Aquino must take charge. Yes, and kasama naman niya dito actually si Elmer Lago. Dapat if they're connecting outside with the hits, with the 3-point shots of Elmer Lago, mas dadali sana ang buhay niya sa loob. Pero ngayon 4 na puntos pa lang din dito si Marlo Aquino. Ngayon pong mga oras na to, sigurado ko buong Pilipinas ay nakotoon dito. May mayaman, may mahirap. Welcome po namin kayo. Ito ho ang Barangay Ginebra. At hindi lang yung mga kapatid natin dito sa Pilipinas ang gusto namin batiin. Pati ang ating mga kapatid nasa Amerika. Napapanood tayo through EABC. At kami po ay
papatuloy ng pagbibigay sa inyo ng paanyaya. Ito po ang ating regular schedule ng PBA sa Wednesday. Magandang umaga yata ang Bobby doon sa kanila. Open is Solis. Ayan na naman! And if we will have to pick an impact player in this ball game, it will have to be Al Solis. Yes, at ang pinakamasakit doon, mauubos na yung kanilang shot clock. Ang binitawan, 3-point shot pa. Yun ang pinag-uusapan namin kanina ni Ryan. Isa rin, sabi ko, ba't ka ba nervous? Meron kang advantage, meron kang Al Solis, Glenn Capasio. Mga veterano na pwedeng magdala sa team mo. As we see, Pablo Aquino, a field goal after a long while. Ang 6 na puntos niya ron, pero ang magandang ginawa niya doon sa play na yun is he did not wait for Asi Taulava to get into position. Pagtanggap niya, tira kagad. Ayun po! From BLTT Reigns, back to back. Sino bang tinatawagan nito? Sarap na sarap si Al Solis. Depensa na naman ang pag-uusapan. Oh, they're giving him those good looks at the basket. Alam mo naman, whether or not Al Solis is with the ball, sigurado yan. Trend yan pagdating ng 3-point shot. Pablo Aquino, ang ipagkundulan. Sinetag si Lungsing, sinetag si Magdavid. Magdavid, answer. At ito, unti-unting lumulubot, lumalapad yung lamang. Ito, Taulava. Tamang desisyon. Yung maturity ng team na ito. Hindi nagmamadali. Calculated moves. Slowly but surely. Alam na nila ginagawa nila rito dahil talagang sineset up na lang kung sinong malilibre. That time walang double team pero tinawagan ng double dribble naman. Marlo Aquino responding to the call of his teammates na siya ay finally mag-deliver. Nakascore sa kanina ng field goal. Ngayon naka-atake sa ilalim going baseline. But Marlo Aquino and his combination with Baldavid is still a far cry, no? From their 32 points, almost 33 points per ball game combination. And nasa 11 points lang make the 13 points for Marlo at saka si Baldavid na combination. So, ang laki ng dip, no? Yes, combination na yun. Ito si Marlo Aquino. Tama rin yung ginawa niya kanina. Pag tumatanggap siya ng bola, hindi na niya hinihintay na makapwesto itong si Asi Taulava. He goes straight to the basket. Ito naman si Baldavid, palagay ko ang naging problema nito, yung pressure, yung backward pressure sa kanya, kaya medyo nawala din yung laro niya. Very much in the thick of the fight, ang kumuna ng Barangay Ginebra. Asi Taulava, hindi niya matibag si Marlo Aquino. Patrick Fran, short. Andy Siegel, binagong bola, 1 second to go. Montik na naman makalason. And Andy Siegel, look at the hustle of the big guy. Oh, matutuwa ka talaga kay Andy Siegel kung ikaw ay Mobiline fan dahil dumadive talaga sa bola ngayon to si Andy Siegel. Yan ang sinasabi natin na maraming nagsasabi, itong mga Phil-American, inaagawan yung mga ibang player ng opportunity. Pero bigyan natin ng pansin yung ibinibigay naman nilang klase ng excitement. No? At saka yung klase ng dedication that they have sa ball game. Oh. Benicheng nakasaya. That nullifies the shot. Tatawagan ng offensive foul si Benicheng. Pinag-uusapan natin kanina si Glenn Capasio, how tough he is. Ano? So tinatanggap niya talaga yung mga bangga sa kanya ni Benicheng. Sabi naman sa inyo, sa lahat ng kitang nakita ko, yan ang matigas sa katawan. Sigal wala. Napura si Asi Taulava sa rebound play. Ito si Baldavid, setting up Lago. Ayan na naman po mga kaibigan. And you got to love Barangay Ginebra as they come back down by just 4 points with 5:50 remaining in the ball game. Yes, Elmer Lago po nakakatala na ng kanyang career high. Oh. And what a big game. Short. At ito, nabuhay ang barangay dito. Isang reason kung bakit mahal na mahal ng tao ang Barangay Ginebra, hindi umaayaw. Hindi umaayaw at ang nagdala lang halos sa kanila nung sinasabi nating tagtuyot sa kanila. Ayan, isa yan, Benicheng! Ako. Bakang goaltending pero sisilipin natin ulit. As the referees said, it was a legit block shot ni Asi Taulava. So saving 2 points. Siegel. At ang pinag-uusapan ngayon, yung tawag na yun, ano, kay Benicheng. Tingnan natin kung tatawagan ng goaltending dapat doon si Asi Taulava. Roll please. Tingnan natin. Tingnan nyo maigi. Ay, mukhang legit yung block. Legit, no? Ang tingin ko kasi kanina, baka tumama na ng board. Oh, tumama nga sa board. Oh. Tumama nga ata sa board. So, baka 2 points robbed
from Barangay Ginebra. But sabi ng mga poetic justice. At saka breaks of the game. Oo, Kaya yan. nga, no? Masyado mabilis nangyari yun. Baka kahit yung mga referees kanina, hindi nila nakita kung tumama nga sa board o hindi. Meron ba ligang ganito kaganda? Ito po ang kagandahan ng PBA. Ang bayan ng superstars. No moment wasted na kayo po hindi pagkaganahin itong ligang inyong pinanonood. Make no mistake about it. Ito po ang Philippine Basketball Association on its 25th year. 71-66 ating score. Vanderby from the outside. Wala pa rin si Vanderby. May foul doon si Benny Cheng. Clutch basket galing kay Jeffrey Carriazo, upping the lead to 7 points. Vanderby. Konting na naman siya maipit ng trap to, no? Lago has 22 in the ball game, spotting up pero di siya makatira ng 3-point shot. Well covered na siya ngayon, Ignan Capasio. Locsin sidestepping. Locsin! Kontra kay Sigel. Itong si Sigel, hindi rin siya magwardyahan ng digitan dahil alam natin, foul trouble na to. Pero ang galing talaga gumamit ng katawan ni Noli Locsin dun sa play na yon. Katawan, paa, balikat. Lahat ng magagamit ni Noli, sa laki niyan, talagang tatabi ka. Carriazo. 4 straight points. Ayan ang kagandahan dito sa Mobiline. Kanina, Alsolis ang kumakana. Ngayon, ito naman si Jeff Carriazo. So, palitan sila ng responsibilidad dito. At yung mga players na merong championship experience, now taking over, taking charge. Yes. Marlo Aquino spinning, cannot find the opening, but he issues an assist. Para kay Noli Locsin, 4 straight points. Para kay Locsin, and si Locsin has exploded for 14 points in the ballgame. Ayan, malapit-lapit na siya dun sa kanyang average. Ano, yung 2-game average niya recently, I think is 17 points. But we're still looking for Marlo Aquino at saka si Valdavidas. We see the jet. Talagang jet propelled yung paa nito si Jeffrey Carriazo. Oo, halos tinake over niya single-handedly dito. Yung kanyang tao, naiiwan. 6 straight points para kay Carriazo, a total of 22 in the ballgame. 7 to shoot. Good defense by Mobiline. Pasang Itzeng. Excellent. Bird vision. Locsin at yung Ginebra kung kailan patapos na, no? Sa kanila nakikita yung mga... Saka sila gumagalaw ng maganda without the ball. Alam mo naman ang tang Ginebra talaga. Pinakadelikado ito pagdating ng ganitong sitwasyon. Ano? Yung end game. Ayan o. Kahamunan ni Benny Cheng tsaka si Jeff Carriazo. On 6 straight points from Carriazo. 8 to shoot. Taulaba pumihit. Taulaba smothered. Ito si Valdavid. Foul by Jeffrey Carriazo. Good foul as it prevented the breakaway by Valdavid. Ito yung crucial possession. Hindi natin nakita kanina kung anong dinesign na play ni Coach Rino. Kung hindi Elmer Lago. O yun, maaaring si Elmer Lago o Noli Locsin ang isiset nila. Either way, pwede nilang puntahan yan for 2 points. Locsin. Pinabata tira. Ito na, pinakamalaking comeback. Just a 3-point lead. And this is the Twilight Zone. And the last 2 minutes is brought to you by Winston. Now in an international bag. Ito, patigasan po ng puso ito pagdating sa ganitong sitwasyon. And to use the words of the late Big Boy Bigson, this indeed is a carjack ball game. And that's a 24-second shot clock violation. Yung mga mahihina ang puso, uminom ng tubig, hubingan ng malalim. Ito po, ang PBA at its best. Again, this will come down to a carjack ball game. Ang Mobiline hihingi ng kanilang 20-second timeout. And what a time for Ginebra to mount a serious rally or a comeback. Get Locsin, get Marlo. All about defense, guys. Sa ganitong sitwasyon, pupunta ka ba kay Locsin, pero ang masarap dito. Meron kang pwedeng puntahan Lago, meron kang Locsin. Si Marlo Aquino na pagod kanina is fresh, no? Nakapagpahinga siya ng mahaba-haba. So is Valdavid.
Yes, at ito si Marlo Aquino, pagkagaling niya sa bench, biglang naging aktibo sa kanilang opensa. Kaya buong-buo na naman itong 5 na nasa loob para sa Barangay Ginebra. Almost a turnover. Napaka-crucial itong possession na to para sa Barangay.